So, pack hospital bag with me at 34 weeks. Putra guys, palapitan ng palapit. Diyos ko, masalo na akong kinakabahan. So, 34 weeks na tayo. So, kailangan ko na mag-pack ng gamit sa ospital. So, itong cabinet na ito para ito kay baby lahat. Tapos, lahat na occupied na. Kasi grabe yung damit ni baby. As in, ang dami. Ayan o. Puno. Puro baro-baruan lang to lahat. Tapos, mga sando-sando na puti. Tapos, dito, puro onesie. Napakadaming onesie. Tapos, may polo. O, diba? Punong-puno na siya. Tapos, ito. Ayan, mga receiving blanket, franela, frog suit. So, itong pang-apat kasi, ito yung mga hindi pa sa kanya kasya. So, kaya sama-sama ko na lang muna. Kasi malalaki pa to. So, tumabalan ko sa akin to pala. Itong last na lagayan. Tapos, dito naman sa dalawang to ay, ito puro socks lang to. Ayan. Puro socks. Tapos, dito naman is, ayan, yung mga birth clothes, pangunas, mga bib, tapos hat. Ayan. Tapos mga big kiss, yan yung big kiss din dyan. So ayan, magkapak na nga tayo. So syempre sa baro-baruan set muna tayo. Meron tong plain na white lang. Pero mas gusto ko yung blue, yung may lining na blue. Tsaka blue na pants. Marami din siyang white na pants, ayan. So fast forward na nga, ito nga inayos ko na nga din siya. Para ilalagay ko na nga lang sila sa mga ziplock. Bali 5 set ngayon dadalhin ko. Kasi nung kay CL dati, napunta kang 3 days sa ospital. So nagpasobra nga ako ng dalawa, syempre in case, lalo kailangan na newborn ng mga damit. And ito na nga rin mga essentials ko, tsaka ni baby. Sa ziplock nga din ako bumuli ng bago kasi napakadami ko nakataping ziplock. Ayan o. Talagang tinatabi ko kasi pag meron ako mga order na damit kasi diba sayang. Kaya ito na nga lang din yung mga gagamitin ko. So kay baby nga ito nga yung laman ng set niya. So ito yung pang first day niya. Pare-paresa naman ito mag-iiba lang doon sa may going home outfit. Receiving blanket, diaper, tsaka itong baru-baruan set. Ito nga yung nakakatawa na stage yung mga mag-aayos sa tayo ng mga gamit ng baby natin. So ba nakaka-excite kasi soon makakasama na nga natin sila. Ito na nga yung pang day 2 outfit. Tapos yung pang third day outfit. Then itong going home outfit. Bale ito ang receiving blanket, diaper, frog suit, tsaka itong bonnet. O, diba? Ganyan lang kadali. And ito na nga yung mga extra niya. Siyempre, para makasigurado nga tayo. So, dito naman nga tayo sa mga essentials. So, dahil second time ma'am na ako, alam ko na yung mga dapat dalhin. Tsaka yung mga gagamitin lang din sa kanya. So, itong cotton balls, wipes, diaper, sabon, alcohol, cotton buds, brush, tsaka nga itong birth cloth. Ayan, perfect. So, ito naman nga yung pang sa akin. So, napaka-basic lang yan. So, pajama set, maternity bra, panty, tsaka socks. So, walang towel yan kasi pinagabawal yan sa ospital. Kaya bahala na ako ano yung gagawin pamunas. Then, ito na nga yung pang day 2, pang day 3, and yung going outfit. So, same lang yan. Alam niyo ba, itong pajama nga natin, ito nga rin yung gamit ko kay CL nung pauwi na kami. So, second baby ko, ito pa rin yung gagamitin ko. Kasi hindi ko naman itong ganda nagagamit. Kaya talagang bagong-bago pa yan. And lastly, sa essentials ko naman. So, ito lang yung mga kailangan ko dyan. Tapos, yung mga toiletries pa pala. Ito nga yung underpads, menstrual pants, maternity napkin, regular napkin, bidet. So, itong bidet para sa mga normal delivery na syempre, nailang pa tayo hawakan yung sugat natin down there. Kaya, ayan yung gagamitin natin. Tapos, lagyan natin ng betadine. Itong isa naman yung perineal spray. Ito nga isa sa nakatulong sa akin para mabilis nga mag-heal yung sugat ko. So, ang paggamit niyan, kada ihin nyo, spray nyo lang siya dyan sa may sugat. Tapos, huwag nyo nang pupunasan. Hayaan nyo lang siya. Then, itong last yung adult diaper. So, kailangan natin lalo na madugo pa tayo after natin mga anak. Siyempre, yung mga toiletries pala, huwag nyo kakalimutan. So, hindi ko na nasama dito sa may video. Like, shampoo, sabon, toothbrush, toothpaste. So, anyway, ito na nga maglalagay lang nga tayo sa bag natin. So, ito nga yung gagamitin ko yung transparent bag. Kasi sa isa, bawal yung hindi transparent bag. Kaya talagang bumili nga ako, parang yun na yung gagamitin namin. Bali sa ISAV nga pala, dahil alam ko na kung paano yung flow nga doon pag nanganak na ako. So, nadalhin ko lang muna isang pang day 1 tsaka pang day 2 namin ni baby. Tapos yung pang day 3, day 4, pang going outfit. So, iiwan ko muna yun dito sa bahay kasi hindi pa yan kailangan doon. So, mas okay nga para hindi maraming dala namin kapag punta namin ng hospital. And syempre, lastly, hospital documents. Just wag na wag nyo kakalimutan yan. So, una nga dyan yung mga laboratories natin, mami. So, dapat kompleto yan. Mga ultrasound, kung ano-ano pa. Tapos, syempre, yung mga IDs ni mami, IDs ni daddy. May mga Xerox na tayo dapat na nakahanda dyan. Meron certificate if kasal na kayo ni hubby nyo. MDR ni SSS, ni PhilHealth, ni Pag-ibig yan. Talagang kailangan mag-print na kayo ng marami na ganyan. Lalo lang if charity nga kayo. Para mabilis na nga lang pag-asikaso ng mga papel. Birth certificate nyo ni mami at daddy. So kung meron man ako nakalimutan o nakaligtaan, so i-add ko na lang dito sa mga gamit nga namin. So ayun nga lang. So hanggang dito lang nga lang. So thank you for watching. Bye!